Nagsisimula ang pelikula sa isang masayang batang lalaki na nagngangalang Ranveer Singh. Siya ay anak ng pinakamayamang negosyante sa India at may-ari ng Swastak Steel Corporation na si Balbir Singh. Nagmamadali siyang umuwi kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Rit at nakababatang kapatid na si Roop upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang minamahal na ama. Gayunpaman, pagdating sa bahay, labis na nadismaya si Ranveer nang malaman na nasa opisina pa rin ang kanyang ama tulad ng dati, at sinubukan siyang aliwin ng kanyang ina na si Jayati. Pagbalik ni Balbir sa bahay ng gabing iyon, tulog na ang mga bata, at ipinahayag ni Jayati ang kanyang pagkadismaya sa kanyang asawa tungkol sa kanyang labis na pagtatrabaho at hiniling na maglaan siya ng mas maraming oras para sa kanyang pamilya, lalo na kay Ranveer, na talagang iniidolo ang kanyang ama. Ilang dekada ang lumipas, si Ranveer, na ngayon ay nasa 80 gulang na, ay bumalik sa kanyang bansa mula sa Amerika upang ipagdiwang ang ika-60 kaarawan ng kanyang ama at nalungkot nang malaman na ang kanyang kasintahan noong bata pa siya, si Gitanjali, ay ikakasal na. Dumalo si Ranveer sa kasal ni Gitanjali, dinala ang kanyang ex-girlfriend sa kanyang tabi upang ipaalala ang mga lumang alaala, at humiling na bigyan siya ng pagkakataong muling buhayin ang kanilang lumang pag-ibig. Sa mansyon ng Singh family sa grand birthday party ni Balbir, nagkikita-kita ang buong pamilya, kasama sina Grandpa Rojdir at asawa ni Rit na si Varen, at naglaan ng oras para sa kanilang sarili bago dumating ang mga bisita. Matapos matuklasan na hindi maayos na naimbitahan ang pamilya ng kanyang lolo, nabigo si Ranveer at tinanong si Rojdir tungkol dito, umaasang malaman kung bakit malamig ang relasyon ng matanda sa kanila, ngunit bahagyang tinanggihan ito ni Rojdir. Mamaya, tinanggihan ni Ranveer si Varen, na ngayon ay kasama ni Balbir sa kumpanya, sa kanyang kahilingan na makilala ang mga mahalagang tao sa kanilang negosyo. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa, na sinubukan ni Rit na pigilan, pumanig sa kanyang asawa. Sa gitna ng pagtatalo, minamaliit ni Varen si Rit, na lalo namang nagpagalit kay Ranveer, na nagresulta sa pagsasabi niya ng mga hindi magagandang bagay sa kanyang bayaw. Nalaman nito ni Balbir, pinagalitan niya si Ranveer, at inutusan siyang humingi ng tawad kay Varen o umalis sa party. Ayaw humingi ng tawad ni Ranveer at sa halip ay kinausap niya si Rit. Nag-usap ang magkapatid tungkol sa kanilang mga hindi pagkakaintindihan at naalala kung paano palaging nandyan si Ranveer upang protektahan si Rit mula pa noong mga bata pa sila. Dekada na ang nakalipas noong nasa mataas na paaralan si Ranveer, nalaman niyang naharas si Rit sa kolehiyo at nagalit siya. Dahil masyadong abala si Balbir para asikasuhin ito, nagpasya si Ranveer na siya na ang bahala na umayos nito. Pumasok siya sa kolehiyo, nagpaputok ng AK-47 sa isang silid-aralan upang malaman kung sino ang may kasalanan, at kalaunan ay sinagasaan niya ang mga salarin sa daan, na nagpagalit kay Balbir ng labis. Naramdaman ni Balbir na nagkulang siya pagdating sa pagdidisiplina sa kanyang anak, kaya't ipinadala niya si Ranveer sa boarding school, umaasang mailalayo siya sa lahat ng gulo. Sa kasalukuyan, nagpasya si Ranveer na maging mas mabuting tao at humingi ng tawad kay Varen, na labis na ikinatuwa ng lahat. Pagkatapos, inakusahan ni Ranveer ang kanyang ama na pinapaboran niya si Varen, na nagpagalit kay Balbir at malamig na sinabi kay Ranveer na hindi siya magiging kasing galing ni Varen at pinalayas siya sa labas ng bahay ng tuluyan. Habang nag-iimpake si Ranveer ng kanyang mga gamit at naghahanda ng umalis, dumating si Gitanjali upang makita siya, at nalaman niya na kinansela nito ang kanyang kasal para makasama siya. Dinala ni Ranveer si Gitanjali sa opisina ni Balbir para ipakilala siya, ngunit matapos pakinggan ang sinabi ni Ranveer, umalis si Balbir sa silid nang hindi man lang nagsasalita, na labis na ikinalungkot ni Ranveer. Sumakay sina Ranveer at Gitanjali sa isang pribadong eroplano papuntang Amerika, nagdaos ng ilang romantikong araw ng magkasama, nagbakbakan, at nagpakasal. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ipinagtanggol ni Ranveer si Balbir bilang pinakamabuting ama sa mundo at nangako kay Gitanjali na magiging mabuti rin siya sa kanilang mga magiging anak. 8 taon ang lumipas, labis na nag-alala si Ranveer nang marinig ang ulat tungkol sa isang tangkang pagpatay sa kanyang ama at nagmadaling umuwi sa New Delhi kasama si Gitanjali at ang kanilang 2 anak. Doon, pagkatapos ng ilang awkward na pag-uusap, nagkaayos si Ranveer sa kanyang pamilya maliban kay Varen, na pinaghihinalaan pa rin niya. Pagkalipas ng ilang araw sa kritikal na kalagayan, unti-unting bumubuti si Balbir, ngunit wala pang lead ang pulisya kung sino ang may kagagawan ng krimen na ginawa ng hayagan sa gitna ng araw.
Naniniwala na tiyak na may mas malalim na balak sa mapanganib na hakbang ng mga kriminal kaya pinili ni Ran Vijay na siya na ang mag-imbestiga sa bagay na ito at kumilos. Tahimik niyang tinalakay ang kanyang mga plano sa kanyang lolo na si Mishram at hiniling sa matanda na subaybayan ang lahat ng telepono ng mga tao sa paligid ng makapangyarihang pamilya. Pagkalipas ng ilang araw sa Swastak Steel, tinipon ni Ran Vijay ang lahat ng mga nag-aalala na empleyado. Ina-update sila tungkol sa kalagayan ng paggaling ni Bolbir, pinasalamatan sila sa kanilang suporta, at pinasigla silang bumalik sa trabaho, na labis na ikinagalit ni Varen. Pagkatapos, pumunta si Ran Vijay sa Nayon upang makipagkasundo sa kanyang mga pinsan at humingi ng tulong sa kanila. Humingi siya ng tawad para sa lahat ng nangyari sa pagitan ng patriarka at Grandpa Rojdir at nakumbinsi ang lahat, bumuo siya ng isang maayos na grupo upang tulungan siyang isakatuparan ang kanyang plano. Ang susunod na hakbang ay ang pagkuha ng isang body double para kay Bolbir. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ama, pinili ni Ran Vijay ang isang lokal na lalaki at sinanay siya upang gayahin si Bolbir ng napakatumpak na kahit ang malalapit na miyembro ng pamilya ay hindi makakaalam ng pagkakaiba. Sa kasamaang palad, ilang araw lamang ang lumipas, inambush ng mga armadong lalaki ang body double at ang kanyang seguridad, akala nila si Bolbir, at brutal na pinatay siya. Si Ran Vijay ay nagulat nang marinig ang balita, at kasama si Bolbir ay nagdaos sila ng libing para sa lalaki kung saan lahat ay nagbigay ng kanilang respeto. Sa libing, nakita ni Varen ang tunay na Bolbir at siya'y nagulat ng labis. Agad niyang tinawagan ng isang kasamahan na si Azrar Haq upang sabihin na mali ang napatay nila at nangako na siya na ang tatapos kay Bolbir. Sa kasamaang palad para kay Varen, ang pag-uusap na ito ay nalaman. Pinanatili ni na Ran Vijay at Uncle Mishram ang impormasyong ito sa kanilang sarili. Ilang araw ang lumipas, inambos ni Ran Vijay si Varen sa isang pulong ng pamilya at pinatay siya sa harap ng lahat. Samantala, nag-aalala si Rit sa bahay dahil hindi pa dumating ang kanyang asawa sa loob ng ilang oras. Itinatago ni Ran Vijay ang nangyari at hinihintay ang tamang pagkakataon para ibahagi ito sa pamilya ng kanyang kapatid. Ang pamilya ni Ran Vijay ay nagsisimulang maapektuhan dahil sa kanyang pagkaabala sa paglutas ng kaso, na nagdudulot ng pagkadismaya kay Gitanjali. Ilang araw ang lumipas, habang nagkikita sina Ran Vijay at ang kanyang mga pinsan kasama ang isang nagbebenta ng armas na si Freddy sa isang hotel, daan-daang mga tao ni Azrar ang sumalakay sa kanila. Pinatay ni Ran Vijay ang bawat isa sa kanila, at habang siya ay naghahanda ng umalis, dumating ang mas maraming kalaban at sinubukang talunin sina Ran Vijay at ang kanyang mga pinsan. Matapos ang isang brutal, matindi, at mahabang laban, na halos mag-isa ay pinatay ni Ran Vijay ang lahat gamit ang isang machine gun, ngunit nagkaroon siya ng maraming sugat. Sa kabila ng sakit, nagawa niyang mahanap ang kanilang leader, si Azrar Haq, at pinatay ito bago mawalan ng malay dahil sa kanyang mga sugat. Si Ran Vijay ay dinala sa pribadong ospital ng kanyang pamilya at inilagay sa intensive care unit sa loob ng ilang araw. Sa wakas, nagising siya mula sa kanyang pagkakatulog ngunit nagkaroon siya ng kapansanan sa pandinig na nagdulot ng mas malapit na pag-aalaga sa kanya sa loob ng ilang araw. Si Ran Vijay ay pinauwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Matapos iliste ng isang grupo ng mga doktor ang iba't ibang malawak na pinsalang natamo niya, ipinaalam nila sa kanya na ang kanyang puso ay labis na nasira, kailangan niya ng heart transplant, at siya ay inilagay sa transplant list. Kinabukasan, sinabi ni Ran Vijay kay Rit ang tungkol kay Varen, sinamahan siya sa kanyang kalungkutan, at pinasigla siyang bumalik sa negosyo ng pamilya. Sa mga sumunod na linggo, bumisita si Ran Vijay sa iba't ibang relihiyosong tao na nagsasagawa ng iba't ibang espiritual na ritual, umaasang malinis ang kanyang kaluluwa at makapaghanda para sa mapayapang kamatayan. Kapag natapos na ito, naniniwala siya na may mas malalim pang dahilan sa ambush sa hotel, mas pinasok ni Ran Vijay ang investigasyon. Siya ay madaling magalit at mahirap pakisamahan, minamaltrato ang mga tauhan sa bahay at nagiging mainitin ang ulo kay Gitanjali, na nananatiling matiisin at mapagmahal sa kabila ng lahat. Naaalala ang mga magandang alaala, lalong nag-aalala si Bolbir tungkol sa kanyang anak ngunit hindi pa rin niya naipapakita ang pagmamahal na kailangan nito, na nagdulot ng pagkadismaya kay Gitanjali. Samantala, sa Scotland, sa kanyang ikatlong seremonya ng kasal, nalaman ng pipi na si Abrar Haq na napatay ang kanyang mahal na kapatid na si Azrar. Sa galit, brutal niyang pinatay ang mensahero sa harap ng kanyang mga bisita. Siya at ang isa pa niyang kapatid, si Abdi, ay nag-uusap kung paano magpapatuloy.
Isang araw, sa India, tumawag ang ospital sa pamilya at ipinaalam na may nahanap ng donor. Sumailalim si Ranvijay sa operasyon ng heart transplant at mabilis siyang gumaling. 3 buwan ang lumipas, isang batang babae na nagngangalang Zoya ang dumating sa mansyon ng pamilya at ipinakilala ang sarili kay Ranvijay bilang ang kasintahan ng donor na nagbigay ng puso para sa kanya. Naaantig si Ranvijay at inaasikaso niyang makapagstay siya sa mansyon ng kanyang lolo. Doon, nagkaroon siya ng relasyon sa kanya. Sa mga susunod na araw, naging malapit sina Ranvijay at Zoya, at nagsimula siyang magpalipid ng maraming oras sa labas ng bahay kasama ang kanyang kalaguyo, na hindi nakaligtas sa pansin ni Gitanjali. Isang araw, bumili si Ranvijay ng bagong kotse para kay Zoya, ngunit nang ipakita niya ito sa kanya, sumabog ito, na nagpagulat sa dalaga. Pinakalma siya ni Ranvijay, binigyan siya ng magandang sari, at sinabihan siya na pakakasalan niya siya, na naging dahilan upang maging emosyonal si Zoya. Hindi na kayang itago pa ni Zoya ang kanyang mga lihim kaya't inamin niyang ipinadala siya ni Abrar Haq upang mahuli siya, habang ang kanyang bunsong kapatid na si Asis Haq ay nagplano na magpa-opera upang magmukhang si Ranvijay, lokohin ng Singh family, at patayin silang lahat. Ipinahayag ni Ranvijay na alam na niya mula pa noon na siya ay ipinadala ng kaaway ngunit pinili niyang palayain siya nang hindi siya nasasaktan. Nalaman ni Ranvijay na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sina Rojdar at ang kanyang kapatid na si Shamshir na nagresulta sa pagputol ng pamilya Shamshir mula sa kumpanya ng swastak. Dahil dito, nagpakamatay si Shamshir. Ang anak ni Shamshir, si Aziz, ay lumipat sa Scotland kasama ang kanyang mga anak na sina Azrar at Abrar na naging pipi matapos masaksihan ang aksidente ng kanilang lolo. Si Abdi at ang bunso, si Aziz, ay nagsimula ng bagong buhay habang nagdadala ng galit laban sa mga Singh at naghihintay ng tamang pagkakataon para maghihiganti. Kinagabihan, inamin ni Ranvijay ang kanyang pagtataksil kay Gitanjali, na nagdulot ng matinding sakit sa kanyang mapagmahal na asawa. Sinisisi ni Gitanjali ang kakilakilabot na pagpapalaki ni Bolbir kay Ranvijay na palaging pinaparamdam na hindi siya sapat at para sa kanilang nabigong kasal. Ito ay nagpagalit kay Ranvijay, na tinatakot siya gamit ang shotgun at pinaputok ito sa dingding ng kanilang kwarto, na ikinagulat ng buong pamilya, kasama na ang kanyang mga magulang at ang mga tauhan. Nag-away at umiyak ang mag-asawa hanggang sa madaling araw, pagkatapos ay humingi ng diborsyo si Gitanjali. Sa madaling araw, si Ranvijay, kasama ang kanyang mga pinsan, ay umalis patungong Scotland sakay ng kanyang pribadong jet. Pagdating doon, sinalakay nila ang mansyon nina Abrar at Abdi, na nagdulot ng labis na pagkalito sa kanilang seguridad. Sa loob, sinubukan ni Abdi na makipag-usap sa kanyang kapatid at kumbinsihin siyang tumakas, dahil hindi sila handa na harapin ang banta. Sinusuri ni Ranvijay at ng kanyang mga pinsan ang mansyon, natagpuan ang mga asawa ni Abrar at nalaman ang destinasyon ng magkapatid. Sinundan nila ang mga ito patungo sa isang pribadong paliparan malapit kung saan pinigilan nila ang kanilang eroplano na lumipad. Bumaba sina Abrar at Abdi, at hinarap ni Ranvijay si Abrar, ang utak sa pagtangkang pagpatay sa kanyang ama. Inutusan ng dalawa ang kanilang mga tauhan na huwag makialam at naglaban sila sa isang brutal na laban. Matapos ang isang matinding laban, lumabas na nagwagi si Ranvijay at inalok si Abrar ng pagkakataon na makipagkasundo. Nang tumanggi si Abrar, brutal na pinatay siya ni Ranvijay, na nagdulot ng takot kay Abdi. Bumalik si Ranvijay sa bahay at masayang ibinalita sa kanyang pamilya ang balita. Ilang gabi ang lumipas, sa Diwali, nagulat si Ranvijay nang malaman na na-diagnose si Bolbir ng isang malubhang sakit at mayroon na lamang ilang buwan upang mabuhay. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Ranvijay na makahanap ng solusyon, nagkaroon muli ng pagtatalo ang ama at anak. Malupit na ipinahayag ni Bolbir na ang lahat ng mga pagpatay na ginawa ni Ranvijay ay hindi para protektahan siya kundi para masiyahin ang sarili niyang marahas na pagnanasa. Ang akusasyong ito ay nagpapaluha kay Ranvijay. Nag-aaway ang dalawa, hanggang sa si Ranvijay, na ipinapahayag ang kanyang pagmamahal sa kanyang ama at binibalikan ang mga masakit na alaala ng kanyang pagkabata, ay umalis upang hanapin ang kanyang tiyuhing si Mishra. Sinundan siya ni Bolbir na nagpapahayag ng pagsisisi sa hindi pagiging mas mabuting ama, habang si Gitanjali, na nakarinig sa pag-uusap ng mag-ama, ay umiiyak sa sulok. Kinagabihan, dinala ni Gitanjali ang kanyang mga anak at sinimulan ang kanilang paglalakbay pabalik sa US, ngunit pinili ng kanyang anak na manatili kasama ang kanyang ama.
Samantala, sa Istanbul si Aziz, na kumpleto na ang kanyang pagbabago upang magmukhang kamukha ni Ran Vijay, ay brutal na pinatay ang dalawa sa mga pinsan ni Ran Vijay. Pagkatapos, walang pakialam na nakipagkita si Aziz sa bagong asawa ni Abdi at ipinaalam sa kanya na balak niyang pakasalan siya at maging ama ng kanyang dalawang anak. Si Zoya, na ilang buwan ng buntis, ay nahihirapan sa umaga ng pagkakasakit habang pinapasan ang kawalang katiyakan kung si Abrar o Ran Vijay ang ama ng kanyang anak. Nagtatapos ang pelikula sa pagnanasa ni Aziz ng paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang kapatid at nangakong wasakin ng swastang empire at ang buong pamilyang Singh. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.